Actually, wait lang. Sign. Mm. Wait. Actually, it's Oo. quite bugging me for quite a while now. I don't know how long it's been, pero yung Oo. video mo, naka-slow mo sa akin. I don't know why, man. No way. What do you mean slow-mo? Bro. I want you. What do you mean slow-mo? Naka-slow mo ka. Like, Huh? hindi nakasync yung muka. Like ngayon, Oh like ganun siya no. ka I ano guess kalayo. ganun siya Mm. ganun siya kalayo. Okay. I guess ito yung looking back. Looking back na ano natin, right? Ah. Episode. We're doing it live, folks. Nakikita niyo yung behind the scenes tinkering. So, ganito kami ka-unprepared. Almost 50 episodes in na. Tapos, ito yung malungkot doon. Um, Ito yung malungkot doon. Yung super touching mo na ano, na monologue kanina tungkol sa ano. aha. Naka-slow mo ka Nakahang nun, lang yung pre. face ko. Pew! Gusto mo yung high-tech animation eh. Hello, what's up? Welcome, Midnight Crisis, Sign XYN and DSIGN and Altus 500 stacks. Today. Yun lang. Very Yun chill lang. episode. Tignan Kagigising niyo ko lang kasi. sobrang chill. Gigising ko lang. Right, alam mo see, may mood, hindi pa ako naghilamos, walang ligo, and I'm eating right now, hindi ko pa ubos yung food. Kita ba yun? There we go. Kita. Wait lang, sinangag ba yun? Damn. Paano ba? Ito yung ulam. Pakita ko. Mukbang reveal sa podcast na audio lang, no? Ayan, like, ano natin. tawag dito, celery ba? This shit. Tapos may mashed potato. Hindi ba Tapos string? may Ay, ano yan? beef. Yeah, parang ganun. Anong partner Sitaw? ng ano? Sitaw ba yan? Parang ganun, like, celery or some shit? Like, I don't know. I don't fucking know, man. Basta yung green. The green stuff. Na partner sa, Vegetable. sa steak. The vegetable. Tapos sabaw. Mm. There we go. A fish. Na malamig na ngayon kasi kaya ako naka-jacket. Mm. And Actually, speaking of yung binili malamig, kahapon, dito sa Pilipinas, frap. alas 5 pa lang. Alas 5 Mm. pa lang dito sa... I mean, at the time of recording. Alas 5 pa lang, mga 5:30. Sobrang dilim na dito. Kasi winter solstice? Mm. Yeah. Dito madilim na, mga 3 pa lang, 3:30, parang ano na siya, Uy. mag 6 or 7. Legit. Kasi kahapon. Yeah, kahapon na, wala. Pag kita ko, like, anong oras na? Like, tas ano pa lang, 4 pa lang. Gabi na. Anong oras Cool, and dark blue na nagsa-sunrise siya, dark kapag blue. ganun? Ang weird ngayon kasi winter. So, usually winter time, like parang, maybe sa daylight savings din, right? Mm. Pero nagsa-sunrise siya matagal pa, tagal pa bago, mga 8 or 9 to 10 pa. Basta parang ang tagal pa bago ko makita yung araw. Mm. Yeah, so... Wait, so ibig sabihin nun, kapag summer solstice, mga alas 7 na maliwanag pa. Kapag mabilis yung ano niya. yung gabi. Kapag Pinapatay ko na yung heater. Yeah. Yeah, Kasi may heater din, ang init. Ang lamig talaga kasi super. Nakailang layers So, ka ngayon? Dalawa lang. Dalawa. Pinakita tapos inisip, no? Dalawa lang naman. Pero minsan may days na like, feeling ko malapit hindi sa kailangan ng 3. Okay. Pero Wait, ano like, ba yung peak winter time? Mga January. Tapos anong Mga date siya January. anong month siya mag-end? Mga end of February. Okay. Mid to end of February patapos na yung lamig. Pero mga November and December na ngayon. So, super lamig na. Ayun. So, so very ano lang. Diba? Medyo ano na tayo, low energy. But I prefer this kasi like, you know, chill lang. Midnight Chill. Crisis nga, diba? So, anong ganap mo this past week? In terms of like mga Actually, chika-able ganaps. Chikable. Unti-unting parang alam mo yun, nasa-stunt yung work or yung workload. Hindi yung workload, yung mismong work. Kasi ayun nga, holiday season, ganyan, tas ang daming plans ng families and stuff na extended family na nakakasama, ganon. So parang ayun na, for nagsistart sure. na
Tapos, Pero around yeah. katapusan, New Year naman na yun kapag katapusan. Pero dun sa week na yun, bro, wala akong matapos nun at wala akong magagawa nun at all. At all. Pero I think okay lang, right? Kasi holiday siya eh. Like, wala kang magagawa talaga. You know what I mean? Like, kasi sa i-start mo yung enjoyment mo sa holidays. But if like, ganito talaga during December to January. Kumbaga, it's also important na to put yourself into the mind space na parang, okay, hindi mo na mag-isip ng trabaho ngayon. Nandito tayo sa bakasyon. Nandito tayo sa ibang parte ng ibang timeline to, ibang place. Kasi parang madidetach ka dun sa sarili mo or dun sa moment na kung nasaan ka kapag masyadong, alam mo yun, work yun nasa isip kahit ano. Parang work, yeah. Ayun. So, yeah, same sa akin. Kasi like, parang doon sa, simula ng December, wala akong progress. Zero. Literally, zero. At the time of this recording, it is December 9. I feel so bad. Kasi like, labas kami ng labas. But at the same time, like, wala din akong, nandito ako sa point na ginagawa ko na, paano ba? Kampante na ako masyado. You know what I mean? Like, ganito kasi behavior ko ng college. Kapag like may ginagawang project or something, tapos nasimulan ko ng maaga. Tapos parang matagal pa yung deadline. Tapos parang patapos na ako. Tapos parang ikakram mo din yung huling ano. Bigla akong babagal. Kasi like parang, kaya naman pala. Mabilis lang pala ito eh. Pepetex na ako. So nandito na ako sa point na like yung deadline is malapit na. Yeah. Kasi nga December 31. Pero nasa na ako. Naubos ko yung isang buong linggo. Zero. As in zero. Wala. Hindi ko ginalaw, hindi ko tinignan, walang ginawa. So, maybe pag double digit na yung kalendaryo, doon ako like, okay. Teka lang, double digit. Maybe tomorrow. At the time of recording, double digit na kinabukasan. Kinabukasan yan, 9 na ngayon eh. So, pero, pinapanood yun nyo to around 12. So, 12. So, I think by then, hopefully yung December 12 version is like, nasa productive na than this. Speaking of, ano ba? Actually, ayun lang. time of release, ayun, 12/12. Yung mga 12/12, yeah. Ano nyo, yung mga Lazada, yung mga Shopee, pahabol yung mga pahabol yung gifts this bilhin holiday season. Ngayon nyo na i-check out. Meron pa kayong, if this releases around 7 or 6 p.m., 6, meron pa kayong mga ganun. 6 hours few or hours, yeah. 5 hours. So, this is a friendly reminder from Midnight Crisis na mag-check out na kayo ng mga pahabol yung Yeah, check out, gawin nyo na ngayon kasi discounted. I'm gonna have a question. I don't know if like okay lang siya, okay lang siya sagutin, but ano ba kayo? Like, weird sabihin. Nagpa-practice ba kayo ng holiday sa family nyo? Like parang, kasi like, like sa paligid is holiday, holiday season. So like, do you guys like practice yung holiday or like parang chill lang kayo sa December na? Normal lang. Yes. Actually, hard yes Anong yung yes sagot ko doon. Hard yes na nagse-celebrate kami ng holiday season. Kasi okay. most of the time, because sa line of work ng extended family namin, most of the time December is the only time that we actually get to be together or spend time more than a day or something, parang ganon. Merong days, certain days sa isang year, pero one day lang siya. Pero pagdating sa December, yun talaga yung parang parang nagiging reunion get together, something siya every December, parang ganon. Tapos nagba-bounce kami from mother side, father side na extended family. Tapos this year actually, gagawin namin both. Gagawin namin from around 27, 26 to 29 or something. Kasama namin father side. Tapos yung until New Year naman, yung mother side naman yung kasama. So ganun yung mangyayari sa amin this New Year's. Yun yung plano this New Year's. Pero yun, very holiday
holiday How celebration. about the gifts? Do you like, din? Do you do that then? Or ano lang talaga? Meet up lang? Yes, actually. Yung gifts. The whole thing, actually. Gifts, games, and everything. Tas yung outing, yung parang outing ng except yung December. props. Yun lang yung doon, yung wala, yeah. Ayun. Pero, Yeah. meron kami na parang mga, dito? Hindi pa potok eh. Bawal yung papotok, masama yun eh. Ano yan? Yung torotot. Hinahanap ko Torotot. yung term. Ayun. The whole thing. Ayun. Tapos ayun din, to set the record straight. Kasi parang we're beating around the bush. Wala kasi kaming Christmas. I mean, Yung nila. Yung pero rolling yun down, lang. yeah. That's the end of it. Pero yes, kumbaga, holiday season is still holiday season. Kasi magkalapit lang naman yung dalawang holidays na yun. Tapos very festive. Very lively yung na yun. Tapos yun, yes. To answer your question, yes. We're very celebratory pagdating sa holiday season. Okay. Yeah. Very festive. Except Yeah. yung, okay. Yeah, na-curious lang ako kasi some people like parang kung wala sa kalendaryo, hindi talaga nila gagawin. You know, like may ibang tao within sa religion mo na like parang, no, hindi. Walang ganap. You know, parang lang. Yeah. Pero that's neat na like sumasabi. Kasi at this point, akin parang hindi na siya parang hindi na siya religious sa akin. Kumbaga like parang it's just part of the month na, you know, yung parang sa culture, I guess, of being a human being na usually Tradition around na December, parang... it's it's widely accepted na kahit anong religion mo man na like medyo may festivities, you know, na worldwide siyang sin-celebrate. So, akin parang okay lang or normal. Or dapat should no? May no? Dapat, parang okay lang na sumabay. Yeah. Parang okay lang sumabay. Yun. Yeah. Actually, okay. actually, dun din pala sa na yun, sa point na yun na sumasabay sa sa parang celebratory feel or lively feel. In addition to that, di ko alam kung sa akin lang to. Around November, December is sakit season for me. Kumbaga, out of nowhere, bigla ka magkakasakit. For everyone. Ako din. A few days ago, a week ago, nagawa ko ng work kasi like really like yung body ko sinipon like for the first time na-experience ko yung baradong tenga. Oh man. Sa right side. Sobrang yung, alam mo yung ganun. So like parang okay. Yung kailangan mong mag-elevator mouth magbuka ng bibig para lang ma-clear up siya. Pag nagsasalita ako, magbabibrate. Like, oh my, ang weird. Natakot nga ako, akala ko like, ito na ba yun? Tumatanda na ako. Ito na ba yun? Pero yeah, like, I agree sa'yo. Parang siya. I don't know kung bakit. Nagkasakit ka rin, right? Yeah, man. Ang lala nung sakit ko actually. Kumbaga, nilagnat ka ba? Yes. Actually, Oh my God. sobrang bilis. Parang, naka-chill lang ako. Tapos, ang lakas pa ng loob ko ron. Kasi parang medyo under the weather lang yung napifeel ko. Aircon. By the end of the day, nag-chills na ako na, gagi, sobrang lamig na, nakapatay aircon, tapos nilalamig ako. Yeah. Kumbaga, yun yung... It's over. Uminom ka ba ng gamot? Ka ba Yes. one of those people na all night? Okay, good. Yan. Actually, okay, good. Hindi kasi like, napanood ko interview ni Ariana Grande tsaka ni Adam Sandler. Yung sa Variety kasi meron silang actors on actors. So nag-usap sila doon. Tapos may sakat yata si Adam Sandler that shoot. So parang sinabi ni Ariana na hindi daw siya nag-take ng medicine. Ano daw, beeswax, mga honey, ganun. Parang, okay. Nasa ko lang parang, may tingin yung tao, may ibang tao na tingin sa like medicine is like parang unnatural. Yeah. As if yung pag sinabi mong natural is good na sa'yo. You know, parang natural doesn't equate good lagi. Yes. I Actually, mean, the so- whole, marami rin kasi namang, mga conspiracy theory at gusto ko lang sabihin na yung older generations is ginagawa nilang fact yung conspiracy theory. Very big sa US Big actually. Pharma? Yung Big Pharma. Yes, Big Pharma. Yun yung anuin ko. Yun yung the tatake big ko. pharma. Yeah. Ayun. Tapos, basically, yung thing, if I'm not mistaken, sa Big Pharma is, basically, ginagatasan nila yung tao.
na Yeah, 'di ba may meme yung parang they sell you the medicine, parang yung ganong basta may sentence for it, ang funny, may phrase. tapos ayun, They kumbaga, sell you the medicine because they know there's parang cure something. kumbaga yung medicine is basically parang ano siya yung parang extended version para mas lalo mong bilhin or mas madalas mo siyang bilhin rather than the actual cure itself. Pero Yeah, yun gano'n, yung parang they sell you poison to the cure. Parang gano'n, parang, okay, wow. Philosophical. kumbaga, Yeah, parang gano'n. yun yung parang thing. Well, actually sa Pilipinas kasi nanggaling tayo dun sa mga thing na mga tradition stuff sa yung mga pag may sakit ka sa ulo or albularyo, which actually I can confirm works. It's weird to say na I agree. Both are true sa mata ko na like parang medicine is effective, but at the same time, this shit is real, I think. Meron ding merit. This shit is real. I don't know, nakwento ko siya sa podcast. Like parang way back nung bata ako. Like super as in heavy, bro. As in talagang nung umuwi ako ng province, super nagkasakit. As in sakit na kailangan na ako ma-hospital. Kasi super dehydrated ako. Kaka-poop. Damn. Nagda-diarrhea ka tapos ano? Yeah, nagkaroon ako ng ganun, yeah. Binis ko yung father ko nun eh. Tapos, I guess kailangan na ako dalhin sa hospital kasi sobrang taas ng lagnat ko. As in talaga kailangan na. So, syempre, umiyak ako. Ayoko ma-hospital kasi takot ako sa needles. Yun yung concern ko. Tapos sabi, what if ipa-albularyo kasi mas mahal sa hospital, di ba? So like parang, as in, hagulgul ako, iyak kasi ang sakit na talaga ng katawan ko. So, dumating yung albularyo dun sa bahay. Tapos like, ngumuya ako ng papel. Tapos binahirin ako ng polvo at kandila or something. Basta may ginawa siyang gano'n, I remember. Tapos may tubig sa harap ko, may nilagay na tabo. It's tubig. Tapos parang, dito mo idura. Or, basta may gano'n. Tapos parang, okay, shape siya ng kapre. Sabi, nabati ka ng kapre. Di ba? Ganun. Okay, anong gagawin? May pinagawa, basta I forgot ko anong pinagawa sa akin eh. Yun yata yung parang, itong papel na to, may sinulat siya doon. Kainin mo yan, tapos nguyain mo. Ay, ilunukin mo. Yung papel? Okay. Parang gano'n basta merong something weird shit. Tapos basta may ginawa siyang weird keme. Nawala. After an hour, nawala. I swear, patayin mo na ako ngayon. Kidlatan na ako. Nawala siya, bro. I go, oh shit, ano nangyari here? Like, kasi hindi naman ako minom ng gamot eh. Wala akong inom na shit, hindi ka minom ng gamot. Sa mind ko na ako, totoo nga. Hindi ka minom ng gamot. I think ako minom ng gamot talaga. Damn, okay, yeah. Okay. So ako naniwala na. Umuwi na ako after that kasi oh shit. So since then nag-stick sa akin, maybe nga may totoo. Nabati ako ng kapre. Parang ganun. Pero the thing about yung holiday sickness or even sickness in general, lahat tayo talaga mayroong preferences. If medicine or ano or yeah. Ikaw, anong preference mo nun? Gamot? Medicine, of course. Medicine. Hindi, pero ang masabi ko lang din dun is yung placebo effect ng ng whatever it is na parang nagpapa-albularyo ka or parang pagdating sa ano tayo dito? Sabihin natin sa religion ganyan. Yeah. Regardless if it works or not, if you believe na it will work, nakakatulong yung placebo effect nun. Kumbaga, regardless, kasi ayun, kumbaga, dun sa albularyo stuff, pati same sa parang religion stuff, na hindi mo mapaprove. Kasi ginagawa din naman, hindi ko alam kung paano ginagawa sa mga Katoliko. Pero hindi mo naman kasi, ayun nga, I don't want to get too philosophical about it. Pero yun, kumbaga makakatulong siya if you believe that it will I get you. Tapos ayun, kumbaga, I get you. Yung medicine is parang yung grounded by science na parang, ayun, kumbaga, ito yung magiging, yeah. Tapos, God, wait lang. I just biglang may nag-click. I remember, this is a funny thing. Nagpa-albularyo ulit ako eventually, a few years later. Kasi kasakit, right? Hindi, ito yung funny. Okay, this is the funniest thing. I remember this. So, pumunta kami sa lugar niya naman kasi nasa Manila na ako. So, kami na ipupunta, right?
I remember this, may albularyo na like, hindi siya effective. I think naisip ko, maybe totoo yung mga probinsya na albularyo. Pero yung mga sa syudad, Maynila. di totoo. Kasi wala naman nangyari sa akin eh. Wala naman nagbago eh. So doon ako like, doon nag-wane yung belief ko. Okay? Pero, mga ano na ako, mga high school I think, or pa high school na, I remember yung bahay nung albularyo na to, kasi pinapa-albularyo niya, pagpasok ko, may pinapanood siya. Tapos, na-curious ako, okay, ano yung, kasi medyo bata pa ako nun, so tinanong ko, syempre, pina-albularyo na ako and everything, polvo, ewan ko kung anong meron sa polvo, pero pinolbahan yung likod ko, tapos, parang sa papel, parang may shape siya na nakikita or something ulit. Sa kandila, parang gano'n. So, blah, blah, blah. So, after nun, pagtapos nun, mahihayin akong bata, pero ewan ko, parang I remember tinanong ko siya kung ano yung pinapanood niya. Kasi nakita ko pinapanood niya kasi dati wala pang Netflix, wala pang cable. Pinapanood lang siya tapos parang documentary about something. Tapos sabi niya, ito pinapanood ko. Ito yung massacre. Yung blah 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 massacre. Basta may famous massacre sa Pinas na like yung nahukay. Tapos maraming katawan. I forgot ko ano na yung name niya. Parang gano'n. Sabi, ito yung massacre. Tapos kinuwento niya yung lore. Pinakita niya yung DVD, yung pirated na DVD. Alam mo yung design ng mga pirated DVD ba? Kasi explain niya yung lore. Ito yung mga yung mga pinatay kasi may mayamang ganyan. Tapos yung mga pinatay, tapos nahukay yung katawan nila. Ang funny lang na parang nanonood siya casually ng documentary or like leak footage nung mga katawan na patay na. And wala lang, biglang na-remember ko yun. Parang memory na nahukay. Tapos di nag-work yung niya. Tapos hindi nag-work. So I guess parang lang siya. Funny. ang funny lang nung scenario na yun sa mata ko. Zooming out, habang hinihil niya ako ng sakit ko, sa background, sa gilid ko, naririnig ko yung siya ng mga patay. commentary nung mga nagbi-video na ang daming katawan na nahukay dun sa sa lupa. Ay, nako. Kumbaga, okay. Ayun nga, kumbaga, to each their own. Kumbaga, respeto doon sa mga kung ano yung mga pinapaniwalaan ng mga taong gumagana or hindi gumagana. Pero yun, kumbaga, doon nag-wane ang belief ko sa albularyo. What's important is take medicine. Ayun, kumbaga, it's not necessarily na parang depende pa rin naman yun sa tao. Kasi ako, like super duper medicine guy ako. Like, nag-a-alarm ako in the middle of the night para lang ituloy yung round the clock na paracetamol. Ayun. Kumbaga, I'm that kind of guy. Or, actually, in recent days, actually, netong nakaraan na nagkasakit ako, ang ginawa ko, hindi ako nag-round the clock. Pagkagising ko lang, sige, inom na ako ngayon. Medyo parang okay, gising na. Parang ayaw ko gumising na madaling araw. May prefer ka bang gamot? Kasi may Biogesic, may Bioflu, Neozip, Bioflu, I think may iba pa, but meron ka bang prefer? Kung sa tingin mong ano yung effective sa'yo? Not necessarily effective, pero yun lang kasi yung madalas kong ginagamit. Biogesic. Biogesic, yeah. I think ako Biogesic din ba ako? Or Bioflu. Inisip ko. Pink guy. Uy, pink guy. Kasi diba pink sino si John Lloyd? Kasi yung Biogesic si kasi John Lloyd pink. ang tagal ng commercial nila. Pero alam ko si John Lloyd may pinopromote na hindi, Biogesic yun. Yung ingat. Biogesic yun, right? Yes! Sobrang susceptible ko sa marketing, right? Ang dami kong commercial na tatandaan. Ingat. Ingat, yeah. Ba't ka pinag-iingat? Tukol naman sa Tsaka yung yung napapanood sa anong bansa? I mean, tukol siya sa tukol siya sa lagnat, ganyan, o kaya not feeling well, ganyan. Ba't ka mag-iingat? Parang pang travel yung yung parang may ingat is get well soon. Di ba yun yung parang get well? Ang weird, no? Like, pero like, for some reason, like, nag-click eh. Maybe kasi yung charm ni John Lloyd or something. Ano ba bang commercial kasi ako yung bago ko, napapanood ko to pag gabi. Kasi Bubble Gang dati. Pag pinapayagan ako magpuwet, sakto Friday yun. So, bagay na bagay talaga yung Bubble Gang kasi like parang walang pasok, di ba? Ganun. So, pwede ako magpuyat. Yung Judge commercial, yung Judge na candy, yung na chewing gum, yeah.
Yeah, chewing gum. Yung parang mag-judge ka muna. Ah, Wala na yung commercial yan. Sobrang tagal. Pero I don't know, like, hanggang ngayon parang ito. ano ko siya na nasakta ko yung... Isplok ko dito yung ano natin, yung age natin. Be fresh, malamig sa bibig. Be fresh. Be fresh. Oh yeah, alam ko yun. Yeah. Si Glock 9. Si Glock 9. yes. Bro. Tapos yung, ano ba, nasa commercial tangent na tayo. Yung liit. Bulilit. Ayun, bulilit. Shit. Ano Kay siya? liit. Very familiar. Pero ano yung ano na yan? Sa ano yata yun yung Camellia Homes or something? Kasi maliit daw yung bahay nila. Remember yung commercial na yun? Yung nag-ano siya? Chubby siyang kid. Tapos, ang liit kasi ng bahay. Tapos nag-upgrade siya ng house sa... Ewan ko kung anong house yun. Tapos malaki na yung bahay nila. So, yun yung song. Kung kumilos, ang liit-liit. Parang ganyan. Yes. So, syempre, paulit-ulit yung... parang paulit-ulit yung song na yun. So, parang, okay, gotcha. Mukhang maganda dyan sa house na yun. Pero parang hindi naman daw. Pero yun, parang syempre, mistakes yun. Ano ba? Ano ba yung mga song? Ang daming song no? Like, ano ba yung bulalo? Yung bulalo yung... yung sa yung bulalo, yung... Di ba may commercial? Hindi siya song I think ano lang yun Amoy bulalo. Parang something. Tatry ko mag-dig Ibang bulalo yung naisip ko. Naisip ko yung meme. Yung bulalo parang sinusot-sot. Okay, nagalit siya sa ano. Pero, wait lang, meron pa Yung sa Coke dati, yung super duper may catchy. Coke. Yung, gets mo na. Yun. Basta yun. So, okay, batang-bata pa tayo nun. Like, batang-bata pa tayo nun. Mga around, ano pa lang tayo. As in, super luma niya na. Pero yun. Yeah. As in, may mga commercial? Yung Ingat. Iconic. Si John Lloyd. At tapos yung, Take that on your skin. Yung song sa Palmolive ba yun or ano? Bro, meron ako naalala. Feeling ko naman, hindi ka man nanonood. Lahat ng tao sa paligid mo nanonood. Kapag may laban si Pacquiao, habang buhay, ako sa'yo yung Boysen, yung commercial na like, yung paint is still, like, inano na lang yung paint nung matanda na siya. Ang galing natin sa ads, no? Sana hindi nakaw yun. Doon ako biglang napaisip ako. Sana hindi siya yung kinuha sa ibang bansa o gano'n. Parang humihina ba yung marketing natin? Sana kasi ang daming iconic commercials before. Yes. Ako lang ba? Am I crazy? Super duper daming ads ngayon na ang ginagawa. Dinadub over na lang nila ng Tagalog yung mga foreign na na ads. Grabe, ganun ginagawa nila. Yeah, ang weird. As in, yung sa McDo. Hindi nagsisink yung sa paborito bibig. kong apo, McDo ba yun or Jollibee? McDo yun, right? Feeling ko McDo yun. Basta like, McDo, di ba? Yung si Karen po, yung Karen, tapos iba-iba yung sinasabi ng matanda, di ba? Tapos para sa paborito kong apo. Parang gano'n. Man. Di ba classic shit yun Pero ngayon tama ka, ano na lang siya, ibang bansang commercial, tapos may dub. Although, hindi ko, sorry na may mix up ko rin yung Jollibee pati McDo. Sponsor us. Hindi, pero merong feeling ko Jollibee. Feeling ko Jollibee. Yung kwentong Jollibee ata yun or something. Something like that. Pero ano siya, hindi siya ad. Feeling ko merong ad form na mas maikli. Pero more so, mga YouTube videos siya na nandun sa official channel nung channel nila. Tapos ginagawa pa rin ba nila super touching nung mga stories ganon. Tapos ayun. Yung kuya, yung si kuya, right? Pati yung sa yung sa lolo't lola or something, parang ganon. Yeah, yung mga ganon. Oo. Ayun, super solid na mga ganong Kasi kahit hindi siya ad per se, yung ganong uri ng like content na kaka-relate yung mga tao tapos kumbaga, relatable yung Jollibee, bili nga ako ng Jollibee. Ayun. Kesa ano ba, ito yung weird, like parang, I think, kaya humihina yung ads natin kasi nag-shift na siya sa internet ads. Tama, and kasi before, kailangan makuha yung attention mo sa TV, right? So, imagine nung gumagawa ng ads, okay, nagluluto si nanay, naglalaro si bata, kailangan tumingin sila sa screen habang hinihintay nilang bumalik yung show. So paano? Like, I think kaya yun yung creative pressure na kailangan talaga may like yung first 3 seconds kailangan boom, as in kung meron kang ginagawa, look at me.
Kumbaga, ganun yung... Yeah. Ay, ito pa. Singit ko lang. Yung umiyak siya, yung natalo siya sa basketball. Niluto siya ng noodles. Tama ba yun? Ano naman ako, ganyan-ganyan naman ako, nay, bakit? Tapos bila siya nilutuan. Tanaw yun, yung bata na yun. Grabe, super vague parang- ng mga ads, pero Basta parang, naalala ko rin siya. May fragments, natatap yeah. na parang sa May memory. natatap, yeah. Bila ko na-remember yun. It's just something like parang, ba't nag-i-stick yung mga ganun? Nako-quote natin, right? Mm-mm. Even yung fragments lang. Kasi like, top of my head nga, hindi ko siya makquote eh. Mm-mm. Ang iconic nila. So like parang ang sad lang kasi job natin to, di ba? Como students. Meron tayong mga kaklase ngayon na nag-graduate na nandun sa ad space, ad work. Nasa advertising or yes. social media managers, ganun. I'm happy for them, di ba? Mm-mm. Pero like parang iba na yung landscape ngayon ng advertising compared Yeah. before. More I so, feel like sana ano mas na talaga siya. masaya ba? Mas masaya dati, I feel like. Parang ayoko, maybe like ano lang ako, insulated or something. Kasi ano yung Namimiss ko feeling yung ko ganung kasi yun commercials. dun sa yung sa ads kasi dati. I mean, it's going to be still it should still be catchy to some degree, but not to this degree na kailangan first 3 seconds, first 5 seconds, first second, kailangan ano kagad. Kasi kapag hindi na peak yung interest ng tao, skip niya yung ad eh. Pero kapag sa TV kasi, sa TV wala kang choice. Alam ka naman ilipat mo pa yung channel kasi meron kang pinapanood. As in, yun talaga yung TV spot, yung commercial spot na yun. Yun yung parang ano, na parang I think ang nabibigyan ng... ads ngayon, ano na eh. Mm. Ang scary pero hindi mo alam na ad siya. Mga influencers, right? Yung sa TikTok, ganun, like, look at this like new thing or guys, ginagamit ko to for the past, ganyan. Yung sobrang casual, like, ano na siya, one of us, kumbaga. Na parang... Na ads, hindi na siya yung parang pinapresent in a way na like, alam mong product yung binibenta. Yeah. At ngayon, ang nag-shift na siya to lifestyle. Yeah. Right? Ito yung part ng life mo. You know, like, part 2 ng life ko, itong gamot na to, Biogesic. Something. Ewan ko paano mo papasok yun. Pero like, yung parang ano na siya, subliminal na like parang, day in my life. Tapos Day biglang may 60. singit May na sakit product placement. Yeah. May sakit ako ngayon, so uminom ako ng Biogesic TM. You know, like parang, alam mo, nag-stick lang sa mind mo yun. Okay, Biogesic, uminom siya ng Biogesic. Branded word Biogesic, hindi medicine, hindi right? paracetamol. Yeah. Mas subtle na ngayon yung commercial. Ang sad kasi nawala na yung art form of like, yung ngayon voice na hanggang ngayon, di ba? Wala, parang we're old people, nasa retirement home, reminiscing about the good old days. Good old days. Back in my day. Back in my day, gumagawa kami ng pinagawa ba kayo ng ng jingle? Tama ba yung word na yung sinabi ko? Commercial jingle, ganun? Hindi ka. Nagkaroon ba kayo ng project ever? No, At yun, nung high school, pinagawa kami ng commercial eh. Jingle. Tapos gawa kami ng commercial for condoms. Wow. Kasi very like, you know, progressive nung high school. So naisip ko, what if gawa tayo ng commercial sa condom? Tapos radio commercial siya. So nag-isip kami, what if, basta, ungul-ungul tayong dalawa. Ganun. Tapos parang, kailangan ng protection or something. Like, I think nasa akin pa yung recording ngayon ng fun. I remember that. Feeling ko gumawa kami ng jingle pero hindi ko na maalala. Parang gano'n. Na parang, it's a passing thought. Kumbaga, yun doon sa, Isipin mo work yun dati, Aldous. Pwede mo maging work yun. Kung nasa early 2000s ka, mahar ka sa commercial jingler. Commercial jingler. Yung gumagawa ng tunes, you know, sa yung, oh my God, ang dami ko bring, Aldous, like, nostalgia trip, okay? Sa GMA, every madaling araw, pag bago mag-unang hirit or meet me Mercury Drug na commercial. Alam mo ba yun? Hindi. Please tell me alam mo yun. No. Yung tin-diling ding, ting-diling ding. Tapos yung Mercury Drug, ganun. Tapos nasa siya. Parang slot siya, title slot or something. Tapos may kapuso, heart sa top, bottom right. Oh my God. Okay. Nag-ingrain sa memory ko. Wala akong time araw para panoorin yun. Yung ganun. Wait, ano bang routine mo sa madali? Kasi alam ko, pag elementary, maaga tayo pupasok. Yeah. Mga 6 or 5 pa lang. Actually, 4 pa lang yata gising na tayo. Anong routine mo nun? Naliligo ka ba? Or dire-diretso ka? Like, anong... Yes, kasi buong I'm araw sa, yung morning class routine. namin eh.
simula grade 3, buong araw yung class namin. Wala kaming pang umaga. So, pang anong oras hapon. ka gumigising? Wait, buong araw? So, what do you mean? Like, hindi ka madaling araw pumapasok? Madaling araw ako pumapasok, pero hanggang hapon kasi yun. Pag di ako naligo, sarap. Asim kilig. So, anong oras ka Kilig! gumigising? Yun pa. Ay. Andin yun. Yeah. Anong commercial yun? Nor? Yung ano ba yun? Yung... Pili ko. Nor? Basta sinigang Bakit ang something. pumasok sa yun. isip ko is Asim Kilig is ano? Baka Nor. Ang pumasok sa ano ko is Zestor Juice. Ang weird. Kasi yung may bagong flavor ng Zesto. Wait, nostalgia, no? Anong favorite Zesto mo? Kasi ako gusto ko ng... Laging orange yung binibigay sa akin. Yeah. Actually, To the point na umay na ako sa Zesto orange. Tapos natikman ko yung apple. Like, holy fuck, ang sarap ng apple. yeah. Tapos yun yung secret ko. Kasi for some reason, nahihiya akong i-correct yung mother ko na apple yung gusto ko. Alam mo, nahihiya akong sabihin yung preference ko. So kapag nakakakuha siya ng apple, nagre-reklamo, ay mali kuha ko apple. Pero sa utak ko, okay lang, please, apple. Kasi nahihiya akong i-correct. Kasi ang weird ko ng bata. So pag umiinom ako ng orange, pag tinatawag, gusto mo ba ng orange? Ganun. Kasi ayaw ko, pero like, ayaw kong sabihin. Ang weird. So anyway, Zesto orange ang lagi kong iniinom. Yeah, man. Actually, nung pinag-uusapan natin yung Zesta Orange, nalalasahan ko pa rin siya sa dila ko kahit sobrang tagal ko na hindi uminom ng ano. Like super... tagal ko na rin di uminom, bro. Super, like, alam mo yung burned in my eyes, burned in my retinas, pero sa panlasa, ganun yung dating sa akin ng Zesta Orange. Yeah, I get you. Kasi parang walang ibang Zesto. Parang ano may isa? Di ba may kalaban yung Zesto? Like, big? Yeah. Nagustuhan mo ba yun? Sakto lang. At least yun. Parang sakto lang, right? Mas accepted na merong ano Pag yun. big, parang ikaw, sa mata ko ewan ko sa mata ko pag Zesto, yun yung iPhone. Tapos big yung Android. Guess mo ba? Yun yung tingin ko. Kapag big parang, knock-off. Yeah. Pero Yung tama Zesto ba? yung Baka Colgate. baliktad pala ako this time. Yung Zesto, Yeah. Uy, gusto ko Pag lang Zesto, sabihin nice. na ang dami nating brands na binabanggit. Please, kahit isa sa inyo. Please, sponsor. Yeah, we're willing. We can be shield sa product nyo, okay? Pwedeng sa tabi namin dalawa, hawak namin all throughout the podcast. Kahit na audio version. Nino-nostalgia trip namin yung audience namin sa ano. Yeah. Saka tumutusok ng straw, by the way? Sa baba, sa baba o dun or sa tamang... Dun sa... Yeah. Uy, meron akong tangent na storya. Ano? Pero sa taas ako. Kasi mabait kang bata. it was intended for that. Pati. The whole Totoo appeal naman. of the Tetra Pak is pwede mo siyang maitayo. Pwede mo siyang Yeah. bitawan. Pero minsan pag rebelde ako, Sa likod. doon ako sa likod, parang Backshot. ganun. Yeah. Okay, i-tangent mo na. Mag-tangent ka na, Aldous. Isalba mo to. I-tangent mo na. I don't know kung bakit. Pinasukan ka na naman demonyo. Bro. Yung dila mo na naman, demon tang... Siguro Ano, parang po. biglang may... Umira lang. biglang nagkaroon na go. Ayun. Meron akong... paano mo masabi? Politically correct term ba ang brown? It's a color. Wait. Na person. Depende kung may describe ka. Feeling ko Okay, kasi... brown person. Okay. I think we're brown. derogatory So, ang ano, di ba? Yung Bombay. Ay. Di ba? Bombay? I guess, pero yung bata tayo, yun kasi Yun yung yun eh. gamit. Yun yung Okay. Bombay. Dahil please Yeah. educate me kung mali man yung term na Bombay. Please. Pero yun. Pero data, yun yung term na ginagamit. So meron akong Yeah. kaklaseng Bombay. Non-derogatory. Yun na lang. Yan Yeah, natin. non-derogatory. Open I didn't parenthesis. mean it. Close I parenthesis. didn't use the hard R. Bombayer. Yeah. Ah, Okay. You're learning out of time. Go. Tapos mo yung tangent mo. yun. Meron akong kaklaseng Bombay. Tapos, babae siya. Tapos hindi ko alam kung bakit, pero super duper lakas niya. Malakas siya, Lakas? like strong. Like physically? Strong. Yeah. Oh, okay. Tapos patpatin siya, payat siya, mas mataba ako. Medyo mataba ako nung Wait, ano ka? Kinder? Ano mo niya ulit? preschool. Preschool. Okay. Yeah. Tapos, syempre, dahil good citizen ako, yung strong nga, sinasaksak ko dun sa Doon sa butas, sa taas. Sa ano. Tapos di ko siya maano.
matusok. Yeah, minsan bakit ganun? Minsan hindi, Hindi ko, parang, di ba? Ang weird, no? parang ang tibay masyado nung bilog. Oo. Yun. So, hindi ko siya Tapos, di ko alam kung humingi ako ng tulong sa kanya or nag-offer siya ng tulong niya. Ang alam ko lang, nasa kanya na yung sesto ko. Ang alam mo lang, pagdilat ng mata mo, pagdilat yun na yung nasa susunod hawak-hawak kong niya memory yung na naalala. Oo. Tapos, inano niya, kumbaga, tinatry niya rin, tapos hindi niya magawa. Mhm. Tapos, eventually, nagawa niya. Tapos, Good. sinabi niya pa sa akin na, sige na, inumin mo na, masarap yan. Tapos nung pagsipsip ko, nalasahan ko hangin lang. Tapos sabi niya, oh, di ba? What the Sarap. Hindi ko makakalimutan yung pagkasabi niya, oh, di ba? Sarap. Tapos, bro, nung umalis na siya, chinek ko yung Tetra Pak. Bro, tumagos siya dun sa likod. No. Wow, holy Nagawa. moly. Na-penetrate niya yung wow. bilog. Na-penetrate niya yung... Yung bilog. Pero tumagos yeah. sa likod. Tas kaya hangin yung nalalasahan ko. Kasi Kaya hangin lang. This kid, man. nakatagos na siya dun sa parehong side ng So, TV sa pa front stroke pati kaysa dun sa lagayan. No? likod na side ng ng Tetra Pak. Tapos ang ginawa ko na lang, tinanggal ko, tapos binalik ko, inayos ko kasi nabutas naman na yung bilog. Yeah, syempre. So yun. Tapos yun. Kumbaga, hindi ko makakalimutan yun. Kasi, how? Kumbaga, ako, hindi ko nga ma-penetrate yung bilog. Hindi ko hindi ko mapasok yung straw. Hindi ko Tapos siya, yeah. nakaya niya na as in, bro. Sino ba? Magsabi ka ng term na sobrang galing na spearsman. Spearsman. Basta, Moskov? grabe. ML ano pa rin, no? Niya, grabe. Brain rot pa rin sa ML. Grabe yung penetration power niya. Yeah. Okay. Speaking of penetration. Ito. Parang gusto ko lang itong okay, parang dapat magandang segue yan, Aldo. So, justify yung segue niya yan. Bro, actually, very smooth. Kaso hindi na siya smooth kasi na-explain ko na. Na-explain mo na. Speaking of penetration, alam mo ba, Sign? Trust. Na gusto, Joke, ano yun? na hindi, una sa lahat, hindi ako aware. Pero at the same time, now that I'm aware that it exists, I want to also watch it. Nakita ko yung story mo. Nanood ka ng medieval jousting. Bro! Oh, yeah. Okay, I've been meaning to watch that simulan like last year pa. Yeah. So, yeah. Okay. For context, sa mga audiences namin na hindi alam kung ano yung jousting, yung jousting, or at least medieval jousting, yun yung nakasakay sa kabayo, may shield, may lance. Oo, kasi yung halberd yung meron, Parang ganun yeah. So lance. May lance, tapos full armor, full steel armor, tapos merong parang fence sa gitna. Tapos ang gagawin nila, yung pareho silang, nasa opposite side sila nung fence na yon, pero dun lang tatakbo yung horse. Tapos, meron silang shield, meron silang lance. Yung lance, itatapat nila sa shield nung kalaban. Tapos yung lance ng kalaban, itatapat sa shield. I don't know if may shield. Yeah. I don't know kung alam ko dati talaga armor, right? Alam ko maybe kasi like, ang impression ko sa King House of the Dragon, alam mo yung Game of Thrones. At nagano sila doon. Nag-joust sila, tapos walang shield. Actually, ang alam kong... Episode 1 yun eh. I think yun eh. I think walang shield dati. Like armor lang talaga. Tapos kung sino unang mahulog eh. Kung sino yung Pero basically yun yung goal. Like kung sino unang mahulog dun sa kabayo, yun yung panalo. Ayun. So yun. Pero yeah, like medieval times. Ano siya here. We're lucky enough na malapit-lapit lang kami doon a bit. A few minutes lang na drive. Yeah. Like parang ang tagal ko na siyang gusto. Kasi yun yung thing ko sa America. Yung mga ganito mga gimmick na like restaurant or something na food. Alam ko kasi kakain ka doon while watching yung medieval people sa gitna mo. Parang ganun. So like parang ang fun ng experience na yun. Kasi like biling kami ng talaga ng crown. Siyempre plastic lang. Pero like parang tas meron kaming color coordinated na like ang laki niya. Tas color coordinate yung seats mo. May blue, may red, may green, may black and white, may red and yellow, ganun. Tapos it's a whole show. Parang siyang Broadway. Alam mo yun? Parang it's a whole show talaga, 2-hour show. Ano yun? Parang medieval fair siyang buo no medieval fair? Parang ganun. Ang laki din ng building. Yung building niya is shape ng castle. Castle shape.
Yung building. Yun yung nasa story mo. Yun yung, yun siya. Yun yung nasa loob na kami. Ah. Nasa loob. Ano yung indoors yun eh. Pero ang professional niya, nung production. Tapos merong king and queen na introduce. Tapos may mga games. So, tapos may show yun before. May Falcon nga na, Falcon ba yun? Basta bird. Na like lumipad all around us. Parang warm-up na shows. Parang ang astig niya. Tapos yung food is kasama dun sa show. So parang yung king is nagreklamo kasi wala pa tayong food. Kami din, like wala pang food. Nagsigaw kami, food. Tapos yung food talaga like parang yung potato na yung as in parang syempre hindi niluto ng medieval pero yung plate namin is metal. Okay. Tapos except syempre ininom namin Pepsi. Pero yun like parang para ba yung food ang laki nung chicken. As in ang laki nung chicken talaga as in pang ano na siya pang family size na yung chicken. Pero per person siya. Damn. Tapos may corn, matamis yung corn. As in talagang walang utensil. Kamay ka lang. Nah. Kasi talagang yun yung, ang ano nga, immersive nga. Tapos yun yung show. Balik na tayo sa jousting. Ang fun nun kasi hindi ko in-expect ko yung jousting. Na magtatagal sila ganun. Pero hindi ko in-expect na maglalaban sila. Tapos ang daming kulay, di ba? May yellow, may ano. Tapos lahat sila parang may tournament arc. May storyline kasi may isa doon na kulay na nag-betray, parang kasi dapat lang siya fun tournament daw ng kingdoms. Pero like parang nag-betray siya, pinatay niya talaga pinatay. Tapos nagalit yung king, tapos trees. Nagulat ako super na ano kami. Hindi namin in-expect na like ganun kaganda yung show. Dang. Ang astig. Kung nakita niyo yung sa story ko, ano siya talaga. Like, nag-i-spark yung nila. Actually, nakita ko yun. Tapos yung caption mo, I thought the weapons were plastic. Yeah. Tapos narinig, yun yung first time reaction ko na like, holy shit, may sparks. Nahul dun sa video. Kasi like talagang yun yung reaction ko na like, what the fuck? Like, may sparks? Akala ko like parang cling. Kasi okay na yun. Diba? Like, yung choreography was good enough. Pero talagang they're hitting yung nila, yung weapons together. So parang okay, dun kami bilang nag-lock in eh. Whoa. Okay, we gotta really watch this. Pero like it's just, medieval times if dito kayo sa US. Actually, still in the topic of dun sa medieval stuff. Alam mo yung LARPers? Anong LARPers is yung live action role play. Yeah. Yung LARPers ng medieval stuff. Yeah, Renaissance ba yun, mga ganun? Renaissance. Yeah, gusto kong mag-participate dun maybe. Cute na eh. Cosplay as as. Right. Tapos ayun, kumbaga, ayun din, parang, wala lang, ang cute lang kasi parang sobrang alien nung thought na yun dito sa Pilipinas. Tapos Meron ba tayong ganyan sa Pinas? Actually, mga weird shit? Kung meron kayong alam, please let me know. Kasi mahal kung pupunta ka pa sa US para lang pumunta sa medieval fair. Or, I'm sure merong version pero like low-key lang or di ba? Pero sana meron tayong mga ganyan kasi ang fun ng mga ganitong gimmick na places. Total, medyo, hindi medyo, pero widely accepted. Sige. Widely accepted na ano yun? ang concept ng cosplaying dito sa Pilipinas kasi maraming mga events na maraming nagko-cosplay kahit hindi naman necessarily kailangan na mag-cosplay. So okay. Widely accepted na dito sa Pilipinas ang cosplay. It doesn't always have to be anime characters. Pwedeng wala lang. You're just squire, a peasant, kumbaga, o kaya a warrior ng medieval times. Yeah. Kasi, gusto mo ba mag-cosplay? Like, meron ka bang goal na cosplay? Gusto mo ba maging squire medieval theme? Ano bang... Actually... Kunyari ka masusunod, right? Infinite money. Tapos gusto mo lang mag-cosplay. Okay. Gagi, magta-tangent. Well, actually, connected pa rin naman siya. Well, bago naman na yung EP, pero meron ako magiging EP somewhere down the line na ang title is The Bard of Sungrove City. So yun na. Big lore drop na yun sa ni Odalus. First time reveal. So, there we go. Yeah. Exclusive reveal. Although, ayun nga, dapat yun yung una ko i-release. Pero with much consultation sa mga tao, pati kay Sign, tukol dun sa i-delay ko yung Bard of Sungrove City. Pero yun, kung infinite money tapos cosplay stuff. Actually, that's the thing
na parang Gusto mo yung cosplay bard. overarching story. Yes. Na parang yung main character ng buong saga na yon, ng Sungrove Saga, is isang bard. Tapos, dahil ako, gumagawa ko kanta Even and with everything. pati yung ano niya, yung ginagamit yung instrument. Di ba may, Kahapon, yun naman ang tawag ba? yes. Hindi siya guitar, right? Yung Like, lute. anong tawag dun sa instrument na yun? Bro, Yung ba yung tawag dun? Yeah. Okay. sinearch ko just yesterday how much a there- lute costs. Kung, yung totoong, yung Oo. totoo. Kailangan ko muna maging successful sa buhay bago ko ma-afford yung lute. Wait, 5 digits? Yes! What the heck? Yes, man! Kumbaga, Ang ang mahal. range niya, 50 to 70K. No Tapos way. wala kasing gumagawa next ko mga dito. 10K, 20K lang. Wala- Sa Pinas. Walang gumagawa. Ang ginagawa Holy lang moly. ng manufacturers dito sa Pilipinas, which is, I think, sa Mindanao pa, yung boat lute Wow. ng Pilipinas, which is mahal din, pero nasa ano siya, nasa parang ceiling na yung 10K. And at the bukod dun sa boat lute na native dito sa Pinas, meron din tayong Chinese na mandolin. Yun lang yung meron dito sa Yung ba yung Pilipinas. mas mahaba? Tama ba ako? Tapos 4 strings. Tapos yung boat lute ng Okay, Pilipinas, dalawa lang yung strings. Oh, interesting. May sound ka bang I mean, may sound of course, but Ano siya, hindi siya Interesting. hindi siya chords. Hindi ka makagawa ng chords. yeah. So, parang ano. Pero like, what if yung replica? Kunya gusto ko lang mag-cosplay. Ayoko gumastos ng OA na like, gusto ko lang parang pipitsuging, okay lang na hindi siya tumunog ng maayos, pero gusto ko lang itsura niyo, aesthetics. For cosplay purposes, right? Yeah. I mean, of course, ikaw, musician ka, gusto mo magkaroon ng legit. Yeah. Pero actually, Pero kung for cosplay purposes lang, like yung ano lang siya, nag-search din ako. Siguro I wasn't searching hard enough, or at least hindi ko kasi tinitignan nga yung parang loot prop na thing. Pero ayun, wala din ako nakita. But again, I think I wasn't looking hard enough. Pero ayun, kumaga, feeling ko naman, doable siya sa mga cosplayers. Bro, di ba yung mga ginagawa ng mga cosplayers? Like, full armor stuff na gawa lang full nila. armor, yeah, doon ako naman sa ano nila. Yeah. Tapos ayun, Ang cool. kung makakagawa ng like loot na parang prop, please sponsor me. Kasi kailangan ko rin talaga yun as prop. Yeah. Ayun. Man, ang fun mag-cosplay. I feel like tayo kasi dun na-develop yung ano ko. Yung being another character or person or something. Yeah. Yung portraying another na-miss ko yung bigla. Nag-reminisce ako. We're old people, okay? We're reminiscing about the good old days. Na-miss ko yung times of me, like, yung us, like, parang yung mga little things we do sa school. Like, laging pag magpe-present, lagi akong may effort. Like, personally. Kanya magpe-present ng slide, di ba? Group by group. Parang, okay, group 1, present nyo tong top magic bullet theory. Group 2, yung communication, di ba? Yeah, Parang yeah. Laswell theory or some shit like that. So, hindi lang kami PowerPoint. Nag-iisip kami ng gimmick. Like, parang, okay, magic bullet, so, gawa tayo ng skit. Lagi may skit. Kilala ko ng mga kaklase ko before. High school, college, laging may skit na costume, gano'n. Kahit na hindi, i-relate ko talaga. Isang best pa nga, like, naging ano talaga ako, old man. Na may beard, may wig na white. May beard na white, as in, Gandalf, basically. Tapos may stick. Para lang, tapos gumawa ng rap. Ang weird nung mix na yun, right? May song. About sa, I forget ko ng Naging topic ERB ka Basta dun, parang iba-ibang, Epic basta rap iba-iba, pero battles. ganun ako, ang OA ko kasi gusto kong, wala lang, mag-perform, right? Ang sarap maging character. So wala, nabanggit mo kasi gusto mo mag-cosplay. So I guess kaya parang nandun yung ano natin. I don't know about you, pero parang yung explanation, I guess. Ikaw, nasa UP ka, I feel like ang dami yung gimmick about, presentation or Yes, shows. actually. I'm not that Bigla ng shows. person, pero I mean, I'm not the person who initiates it. Pero medyo culture siya sa batch namin na laging merong ayun nga pabida, pabibo na skit kahit hindi kailangan. Ayun. Tapos sumasabay naman ako doon. Actually, speaking of cosplay, I think I already done it. Pero kasi meron kasing yearly event sa high school sa UP na LLD, Literary Day.
So, kailangan mong mag-cosplay. Literal day. Okay. I mean, Ang cute na. Literature, Literary. Ano ba? literally, literary day. Literary day. So mag-cosplay ka as a character from any like reading material. So, nagtanong yung batch namin. I mean, nagtanong yung friend group namin. I mean, hindi siya friend group, pero extended friend group. Na, okay lang po ba kahit comics? Tapos sabi, oo. Well, Bro, literally. kinumpleto namin yung lineup ng Akatsuki. Oh, shit! No way, Yeah, wait. yeah. Kasi meron kayong robe ng... Yeah, yung... yeah. Nag-invest kami lahat sa robe. Cool. Tapos ito, here's the thing. Ang astig naman. Alam ko sino yung kinosplay ko. Inisip ko kung sino sino ba bagay sa'yo? Inisip ko kung sino ka. Parang vibes if Itachi? Actually, okay. Parang Itachi or Pain. Parang yun nakuha ko eh. Yung kinosplay ko, Zetsu. Yung merong... Si Zetsu. Yung may... Wow, hindi ko in-expect na ikaw maging ganon. Okay. Ayun. Actually, ito. In-expect ko emo ka eh. Sabi ko, shit. Baka, Well... yun yung vibe mo eh. Medyo emo vibe. So Itachi to or Pain. Pero, ayun. Kumaga, medyo... Paano yung Pain? Paano yung... Nag-effort ka din? Oh my God. Kahit yung nice. That's awesome. Paano mo ginawa yung yung parang plant siya? piranha shit ni ano na yun? It's a certain kind of paper, pero white yung likod niya. Tapos parang merong fabric na nakadikit. Pero isang magkasama mo lang siyang like mabibili. Hindi ko alam kung ano tawag dun sa ganun. Tapos parang fabric siya na parang medyo coarse, medyo rough yung surface nung mismong na yun. Tapos yun yung green na part. Kaso, nung ginawa namin siya, ito din pala, for context, yung dad ko naman, dun sa parang choir nila before, every year end ng choir, nagko-costume party sila. Tapos si daddy yung lagi na nanalo kasi super effort siya palagi. Gumawa siya ng costume once, na ang kino-cosplay niya is nakalimutan ko na yung pangalan, pero yung basta sa Mulawin. Tapos ang ginawa niya, gumawa siya ng isang buong thing, ng parang headdress and damit, tapos isa-isa niyang dinikitan ng real feathers yon. Wow. Tapos yun yung niya. Tapos nanalo siya doon, tapos parang merong thing. So, super ma-effort si daddy doon. Tapos, ako, parang wala naman akong alam sa parang pagko-cosplay or pagko-costume, ganyan. So, tinulungan nila ako. Kaya ako yung, kaya parang confident ako na maging si Zetsu yung i-cosplay ko. Kasi mahirap i-cosplay si Kasi Zetsu. kaya. Oo, kasi kaya. Yeah. Not necessarily kaya ko. Pwede ko i-skip nyo yun eh. Kaya Yeah. ko. Wow. Ayun. Tapos, ang ginawa namin basically is, merong isang buong, meron kami nung parang, ano ba tawag doon? Basta yung green na nakaano sa gilid ng niya. Tapos, nilagyan namin siya ng exoskeleton para tumayo siya ng maayos. Ayaw nga kasi baka umano kasi siya. bubuka or lalamya. Kumbaga, bababa yung Tapos yun, kumbaga. In-effort talaga. Holy shit. Tapos yun na yung ano pa ba? Sino pa ba yung mga... That's pretty cool. Well, yun lang yung super duper memorable eh. Pero yun, actually, it's a common Paano yung thing. paint? Paano yung sa mukha? Face paint? Hindi ko alam kung anong ginagawa. Si mami naman yung nag-face paint sa mukha ko. Hindi ko siya eh. So, nag-cosplay ka na pala ng anime character? Yeah. So, actually, ngayon ko lang na-realize nag-cosplay na pala ako. Zetsu. Interesting. Na naging siya, retcon as one of the more important people sa Naruto canon. Totoo actually. I didn't expect it. I didn't expect na magiging na magiging important character siya. I think hindi naman siya talaga important. Yung final arc ng Naruto, sobrang disappointing. Okay, pero ibang topic na yan for another day, okay? Ayun, kumbaga... we all know na nag-fell off yung Naruto after yung Sakura arc. Anyway, yung Gaara kidnap arc. Pero that's another topic. Hot take of the day. Ano ba? That's very cool. Like, hopefully may picture ka of it. Kasi I'm curious kung I'm curious makita ko nung yung squad nyo. Lahat kayo nakaka-Hatsuki.
Actually, hanapin ko kaya. Sobrang lalim na nun. Sobrang, Dapat lang. Ano na Ang nun. cool nun. Pero, sobrang solid nung. So, sobrang impressed ng professors namin. Isang buong department, like yung social studies department namin doon sa school. Parang sinabi na, uy, kapag mag-i-introduce kami, kasi sila, thematic din sila. Yung buong department nila, X-Men naman sila. Wow. Tapos sinabi cute. nila na, uy, pwede ba namin kayo maano? Like, kakalabanin daw nila kami, tapos tatalunin daw kami nila isa-isa. Tapos, hindi naman kami like, parang gusto, pangit nga wala nagsabi sa amin na parang, wala po bang dagdag sa grade kapag pag ganun, ina-answer na namin eh. Like parang, uy, perfect na yan. Bonus. Perfect na yan. Or yung quiz, wala nang quiz. Yun na yung quiz. Parang ganun. Actually. Diba? Ewan ko, may hina pa kami ng mga panahon yan. May hina pa yan. Pero yun. Pero yung passion niya was there. Wow. Lakas ng loob niya mag-Naruto. Yeah. Na cosplay. Tapos, nasa sa'yo pa rin ba yun yung robe ng Akatsuki? wala na, pinamigay ko na. Actually, I think, No. sobrang sobrang maliit na siya sa akin. Malit na. Kahit robe siya na parang malaki nung time na yon, malaki na rin yung nilaki ko, kaya hindi na siya kasya. Pati it takes up closet space. Kumbaga, I'm not necessarily going to use it. Yan yung issue ko dati eh. Like parang ang dami kong binibiling damit for the sake of like just for one skit sa isang subject. So yung maano to ng mga kasama ko sa house nung nandiyan pa ako sa Pinas. Like, as in talagang ang OA ng closet kasi like may mga damit na ba't nandito pa rin leopard? May leopard. Nagkaroon ng leopard. As in, kitang-kita yung aking tralala. Pero like, kasi nag-dance kami. Bakatsuki A whole lore. Yeah, pero like, seryoso, as in talagang, bakit may mga ganyan kang damit? Kasi like, may presentation about this. I don't know, like parang kasi at one point, yung nga sabi ko sa'yo, di ba, nung senior high, yung pa-college talaga, like parang genuinely, like, na-feel ko at one point na like, shit, theater arts yata future ko. Sarap mag-present, sarap mag-perform. Parang gano'n. Pero life I had other plans. Parang gano'n. And nung college ko naman experience, shit, masarap pa sa likod. Behind the scenes na lang pala ako. Kasi yung performing is really like intimidating. Parang gano'n. Pero ginawa ko ito, yung episode natin with Kuya Ed. Yeah. Right? Nag-spark yun nung talagang, nung back in high school nanalo ko nung best actor. Parang, wait, actor? Me? Best? What the Tapos, ano pa yun, lahat pa yun ng sections. Di ba? Like, parang naglaban-laban lahat. So, parang, kaya ko pala. So, parang yun doon na nag-push, right? Yeah, good times. Good days. Kumbaga, wala, nagre-reminisce lang talaga tayo ng yun lang yung Yeah. Actually, to connect things dun sa kung ano yung shoot the shit natin ngayon, na pinag-uusapan natin ngayon. Patapos na yung taon. Kaya it's a good thing na parang nag-reminisce tayo sa mga years past. Kumbaga, maraming marereminisce this year, pero both good and bad. Both good and bad. Pero we kind of already did through the years or through yung nire-reminisce natin ngayon is the years before this one kasi we can always look back sa mga nangyari this year sa mga naunang episode ng Midnight Crisis. So we can't really look back on those things again. I mean, we can personally, pero na unti-unting na-achieve yung parang purpose mo dun, Sign, na napag-usapan natin way before na hindi ko na maalala kung anong episode siya na parang siya, video journal yung video journal. So patapos na. Kumbaga, sabihin natin, anong month nag-start? March? Feb? Yung Midnight Crisis. I think March 13 Ayun, nung first episode. March 11, 13. So it's been March. 10 months. 10 months. Meron tayong 10 months weekly na hindi na walang mintes, walang week na na-miss. Yeah, baby! I mean, sa health mo rin, right? Like, parang yun ang kailangan ko emphasize, you know? Like, like parang ang laking tulong mo behind the scenes to like make it work week by week. So, props.
Thank you. Jay Aldous. Pero meron na tayong Thank you, Miley. meron na tayong way to look back on it in a more comprehensive way, or in a more not immersive way but immersed way, kasi pinag-usapan natin yung mga pinag-usapan natin dun sa mga topics na yon while we're May in the reference middle na. of those events, those moments in our lives. So ayun, kumbaga ayun din, parang pasok lang din siya na parang patapos na yung taon, tas reminiscing parang reminiscing episode to, na parang yung mga ads, actually Naging ads, nostalgia yung episode. ads nung bata tayo, mga ads na Yung ads, yeah. tas Patanda ng patanda yung pag-reminisce. actually, kung kung usapang matanda lang, ang pinakamatanda doon, yung medieval times. Napag-usapan din natin, yung sa Yung medieval fair. medieval times. Mas So, ano siya? Yeah, medieval, it's yeah, all coming together. Planado talaga to Nakukonek, guys. wow. Planado talaga to. Nakukonek Planado naman, namin to. yeah. Planado namin na kahit yung mga tangent namin, connected talaga. Mukha lang unscripted, pero like we're acting, you know? We're actors. Oh, actors. Okay? Mascom We're kami. actors. Matayabang yun. Pero like parang, speaking looking back, parang are you comfy i-announce yung on your end, yung mangyayari sa mga susunod? Or sa next year? Or like ano yun? I-announce na lang pag nangyayari na. Actually, Pag yun na yung huli. feeling As a ko thing. yun magandang Bigla naman sa pasabugin. isip ko yung kasi like magandang parang we're looking back and now we're looking forward. Yan, Ano ba yung actually, looking yes. forward? Nandun tayo sa look back ngayon. Nandun tayo sa look back episode ngayon. Nandun tayo sa... But watch Look Back, Tatsuki Fujimoto movie, maganda. Or read the manga, Ayan. maganda. Anyway, go on. Ayun, kumbaga. Ay lang. Pero parang patikim. Yan, patikim. Ang weird ng term. Pero ang gusto ko lang sabihin about it is, yung tinutukoy ni Sign about it is, magko-focus ako sa music next year. Like, really lock in dun sa music. Kasi, dapat tapos ko na dapat this year, pero hindi ko natapos this year. I'm so sorry. Yeah. Yan. I think we were on the record na sinabi mo na dapat tapos ka na first week ng December. Anong week na ng And December? December, at the time of like this episode Second being week na ng released, December 12. ngayon. Yeah. So, clearly, Hindi ko siya hindi nagawa. mo, so, ano bang yung plans sa mga susunod na buwan and next year, basically? Go ahead. Yung plano ko sa mga susunod na buwan is give more time sa music. Tapos as much as possible, eliminate kung ano yung kasi the whole reason kung bakit hindi ako nagtatrabaho, which is ang lungkot kasi wala akong pera. The whole reason kung bakit hindi ako nagtatrabaho kasi I really want to focus on my music. Pero hindi naman ako mag-focus na parang, hanggang pamatay ako, kahit hindi ako nagiging successful, itutuloy ko lang. Mag-a-adjust ako after I've done it. After I've released 1 or 2 mini albums. Dun ko siya i-gauge. After kong i-gauge, if it's not working, okay lang. E di, gagawin ko siyang parang side project. Katulad nung dito sa Midnight Or Crisis. hobby. Tapos, if it blows up anytime by then, edi dun ko lang i-drop yung trabaho ko na parang if it Yeah. kumbaga kasi ayun din hindi ka papakainin ng passion mo, hindi ka papakainin ng love mo unless kumikita ka doon. And yung passion, especially pagdating sa arts, sobrang labo na mapakain ka niya. You have to work it. You have to work it and you have to be lucky enough to be successful. Yan. Tapos, okay lang. Kumbaga, the reason why I'm doing this without any distractions, or not many distractions, pero minimal extracurricular things. Extra things na outside of my music. Kaya ko yun ginagawa. Kasi I want to be able to say na at least I did it without doing anything else. Kasi baka masisi ko na parang, kasi nagtatrabaho kasi ako kaya hindi ganito, ganyan. Busy ako sa work. I want to do it no excuse. na walang excuse. Kasi if it doesn't work, I don't want to beat myself up or beat other things for it. Na parang,
okay lang. Mhm. Kumbaga, I want to be at peace if it doesn't work out. And if it does work out, ayoko rin naman na parang nagtatrabaho ako tapos bigla akong mag-peace out kasi sikat na ako, peace, bye. Ayoko naman na mag-ganon din. Pero ayun nga, gusto kong mag-try really focus dun sa music. Really Oh, focus. And what does that mean in terms of like your involvement here sa Midnight Crisis? We're going there. You want to go there, huh? Okay. Yeah, well, yung nga sabi, looking forward. we're, Ito yung nangyayari. We're officially announcing we're in na we're the getting married. The joke. discussion. Okay. Wala pa siyang Discussion pa rin ba? Okay. Oh, Wow. Wait, first time ko marinig to. Ikaw din, nagulat ko din. Akala ko, akala ko closed book na. Interesting. Hindi, okay. sign ko. Ito scripted to scripted. Kapag kunyari, hindi pa natin Scripted. Okay, gotcha. I'm getting in character. In character, Okay. ano pa lang tayo. In discussion pa lang tayo. Tsaka natin i-announce kapag nandun sa mismo. Okay. Hindi, pero ang thing doon is hindi nyo na ako makikita sa Midnight Crisis. Ayun. Yeah, there we go. Ayun. Yeah. Kumbaga, actually, it's not necessarily hindi ako makikita. Pero, actually hindi kasi halata. Ang alam lang ng mga tao as viewers or as listeners, viewers, yung audiences namin is si Aldous, si Sign, tapos dati si Jabez balikan na. Chavez. Na ito lang yung ginagawa namin. Pero marami kaming ginagawa ni Sign. Ito din, to set the record straight. Feeling ko naman alam din to, napapapyawan namin to ni Sign na maintaining this podcast is a lot of work. Pero hindi namin siya sinasabi na parang ayaw namin i-maintain. I actually want to maintain. The same way na Sign wants to be consistent and wants to maintain the podcast. Kasi marami kaming ginagawa ni Sign. And I feel like it has taken too much of my time. Kasi super duper kailangan ni Sign ng hands. Tapos dahil wala kaming ibang hands, ako yung nag-offer ng tulong. Pero kasi gusto ko rin. Gusto ko rin na parang i-offer yung hand ko na parang I'm interested and I want to learn. Tapos, ang dami ko natutunan sa Midnight Crisis. Kung natuwa man kayo sa mga content na nagagawa, That's ko. all Aldous. That's all you. Yun. Yeah, that's all you. Kung natutuwa kayo doon, I didn't know anything about editing or making like entertaining or funny like clips before Midnight Crisis. And because of Midnight Crisis, I learned how to do it. Tapos ayun, kumbaga other than that, I needed to always weekly cure the audio, which is yun yung unang thing na gagawin ko talaga dapat with Midnight Crisis. Tas even that takes a little time. Actually, kung yung audio lang yung pinag-uusapan, I actually kaya ko siya magawa. Pero ayun nga, andun din yung yung resolve na parang as much as I can, like really focused, lock in dun sa music, ganun ganyan. Pero kung yung audio back then, like it's still doable. Pero kapag magkasama kasi siya, kasi to be clear, feeling ko alam din to ng mga media practitioners or nasa field ng media or arts, hiwalay na field ang audio editing pati yung content creation. So yun. Ganun kami ka-undermanned, kulang ng tao sa Midnight Crisis. Ayun. Yeah, making do with the people na available, right? And like I'm lucky enough na dyan si Aldous like to offer yung help. Way back nung episode, I think episode 3 doon first time magano ni Aldous kasi I was like parang really like expecting talaga yung first few episodes is gonna be rough in terms of like parang audio production and like everything. Kasi like parang
pinag-usapan namin to ni Java sa parang, let's just do it. Tapos, yung polishing is like as, you know, the episodes go on na lang, ganun. And parang Aldous was there like, guys, nilisi ko yung audio. Kasi yung mic ni Java was really hard to like, to yung mix. So nilisi ni Aldous yun. And eventually, yung so in terms of like, yung availability naman ni Jabez, medyo nag-change over time dahil nga sa like parang life, you know, personal stuff. So like parang ngayon is, you know, si Aldous was like gracious enough to step in. And grateful kasi like hindi to ever expected and planado and like parang what you're giving like every week na nandito ka is something na time mo yun. You know, na alam mong like parang on paper hindi na mababalik. Alam mo kasi like parang that's the time you're giving here, di ba? And so yun yung idea na like parang so next year nga I get what you're saying na next year kailangan lock in completely 100% dun sa like ginagawa mo na without yung ganitong side projects ganun. Kasi ito lang naman talaga yung point nito nung podcast in the first place, like talk to people, like parang it's a cute thing to do, thing to look forward to sa akin personally, yun na hindi lang monotonous yung araw, at least every Friday ako and yung people na nakikinig may in-expect na something, you know. So I guess yung reveal ni Aldous for today's episode na like parang starting next year, we'll see kung kailan pa specifically. But next year for sure, Aldous will be departing the Crisis of the Midnights. There we go. And we'll see what happens. We'll see what happens, right? Kung merong co-host or ako lang mag-isa. But, you know, nagkaroon naman ng episode na ako lang mag-isa. So, pero yeah, like parang gusto ko like i-canonize yung appreciation ko sa'yo. Kasi like parang of course, gas sa behind the scenes of the record. Pero like on the record, like parang I'm really thankful kasi like nag-step up ka talaga since way back pa early this year. And you know, lumaki yung responsibilities even if hindi mo in-expect. I mean, kailangan kailangan. Kumbaga Call of Duty. Yeah, you still stepped up and yeah, I'm serious. Na-appreciate ko yun kasi you could say no, you know, and okay lang yun. And understandable sa kanya na hindi ka kasi like parang the things na parang need for this to work is something na hindi like bibigyan mo ng time. Hindi lang siya magagawa mo for 10 minutes. You know? Yes. Mabilis lang to. Like lang ako. Hindi to maghuhugas lang ako ng pinggan na chore, right? Like mas malaking oras yung binibigay mo. Week by week. So, yan, appreciate ko yung mo dito. Yung input, presence, yung comedy, you know, yung mga people na naka-interact natin with, they really enjoyed yung conversations, right? So like parang, hindi yun mag-work kung wala ka dito. So like parang, just wanna thank you. Hindi pa ito yung goodbye episode. You know, it sure fucking feels that way, man. Na parang, what the hindi gusto ko like canonize right now, right? Kasi like, you know, things are gonna change and like parang that's part of like what's gonna happen sa mga susunod na episodes, right? So, we look back and we look forward. Parang ganun. Hindi kami nag-look forward sa pag-alis mo. Yun yung looking forward in literal sense na forward sa future. Parang ganun. There we go. So yun yung, wala pang date. Okay? May departure date na parang ticket, parang flight ticket. Pero like parang yun lang yun. Yun lang yun. Yeah, at least na siya. Nasa labas na, naka-canonize na yung intent. Yeah. Walang hard feelings, walang drama behind the scenes. Walang anything. Just to be clear. Ano ba yung nangyari kay Rico Blanco? Alam mo ba yun yung kay Rico Blanco tsaka kay Paulo something? Doon sa Hindi, actually. Basta parang may okay, never mind. Ibang drama yan. Pero ganun yung drama. Walang ganun behind the scenes. It's just something like, you know, life. Life shit. Parang malinaw. Kasi baka, actually, sana pala. Yeah. Sana, sinabi natin na meron drama. Ayaw nga, Actually, ito, buti na sabi mo yan. You know what, yung relative ko, nakikinig kasi siya, I appreciate you. Hindi ko ni-name drop kasi nahiya siya. Pero like, may sinabi siyang isang beses na like parang, kasi cozy. Cozy. Sabi niya at one point, bakit walang drama? Sabi niya. Sabi ko, what do you mean drama? Kasi yun yung goal ng Midnight Crisis. You know, parang ito yung conversation sa gabi, madaling araw, you know. Sabi niya, hindi kasi pag may mga pinapay na ng podcast, minsan may nag-aaway, may mga ganun. What if mag-aaway kayo kaya ni Aldous? Magdebate kayo on air. Ginawang face-to-face. Tingin ko sinabi sa'yo. Like, yeah, sabi niya, like, kasi kunyari daw, may topic daw tayong binring up. Tapos magkaiba daw tayo ng opinion. Ba't daw kami nag-agree sa isa't isa kahit iba naman kami ng opinion? Sabi ko, wait, tayo nag-agree to disagree? Ganun kami. Either agree to disagree or like parang
medyo may compromise na, okay, gets ko, pero ganito, ganun. Yeah. What if like i-point mo, sabi niya, what if i-push mo talaga yung point mo? You know, like talagang dapat may manalo sa inyo. I don't know about that. So parang yun, nung sabi may drama, natandaan ko lang tuloy. Kasi ang gusto daw Chaos-driven niya yung, parang- yung podcast. Gusto daw niya tumaas boses natin or parang hindi bro, ito kasi yung point ko, dapat may ganun daw. Parang isip ko, I don't know, parang chill lang. Feeling ko si Jabis, kung tatlo kami, magkakaroon ng ganun. Kasi magiging chaotic, di ba? Parang feeling ko ganun. Pero pag, I don't know, maybe nasa mood din, ganun. Pero yung sabi ko sa kanya, I don't know. I don't know about that. Pero yeah, yun yung sa drama. Maybe next episode mag-manufacture tayo ng drama. Or mag-away talaga tayo. For some Tapos reason. magkaroon na ng reason para mag-exit ako talaga. Oh, yeah. Tapos mag-walkout ka on camera, on air. Bro. Tapos maririnig yung boses mo outside the mic. Yung ganitong kalayong Yung boses. malayo. Mga ganun. Yeah. Man. Actually, wait lang. Sign. Wait. Actually, it's Uh-oh. quite bugging me for quite a while now. Ayun na. Feeling ko, Hindi. Actually, maybe ito nga like, ano siya? It's bugging me. Your behavior, Hindi, your personality. Technically, siya Akala ko yun na yun. Ano. Akala ko maglalabas ka na. Hindi. I don't know how long it's been. Pero yung Uh-oh. video mo, naka-slow mo sa akin. I don't know why, man. No way. What do you mean slow-mo? Bro. I want you. What do you mean slow-mo? Naka-slow mo ka. Like, Huh? hindi nakasync yung mukha. Like ngayon, nakangiti ka ngayon, tapos parang, super super weird ng Naka-peace sign ako right now. matagal pa yan, wait lang. Ito sabihin ko sa'yo kung gaano siya ka weird. Uh-oh. Wait lang. Maybe internet? Pero feeling ko bababa yung dapat bababa yung quality ng video. Hindi siya magsuslow mo. Man. Wait, yung right now? Oh, yeah. Wait lang. Bro, hindi ka pa naka-peace sign ngayon sa video mo. Oh, no. Like, ganun siya I guess, kalayo. ganun siya ganun siya kalayo? Okay. I guess ito yung looking back. Looking back na natin, right? Episode. We're doing it live, folks. Nakikita niyo yung behind the scenes tinkering. Ganito kami ka-unprepared. Almost 50 episodes in na. Tapos, ito yung malungkot doon. Ito yung malungkot doon. Yung super touching mo na na monologue kanina tungkol sa Naka-slow mo ka Nakahang lang yung pre. face ko. Oh, no. Wait, yung audio yung concern Yung ko? audio, malinis. Okay, Pati, good. I think okay lang yun kasi yung audio was tapos feeling ko naman, on your end, dahil ikaw yung mag-send sa akin ng audio mo, kumbaga, feeling ko it's going to Oh go yeah, good. We're good. Pero, if we're going to end the episode, Okay. gusto ko sana maayos yung yung video mo kasi super I don't know what's delayed happening. Like, ng maybe- video. Oh no. We're gonna restart, okay? We're not gonna restart the whole episode. Okay? Wait lang. Pero we're gonna restart. Wait. Ibababa ko na yung call kasi hindi ko i-stop yung recording. Sige. Akin din naman naka-recording. Okay. We'll be right back, folks. We're gonna press... We're doing it live! We're We'll be doing it right live! back. There we go. Yan na, okay na. Oh, it's the call. It's the call. Oh, man. Oh God. Oh. Fuck you, Discord. Bro, it's much better than the last technical difficulties that we had. Man, Oh, man. God. We don't talk Okay. about As long as that. may We audio, don't yeah. talk about that. As long as may audio. Pero yun. Anyway, Actually, yeah, technical aside, yung narinig ng nakikita ng viewer-listener. I think okay lang siya i-keep. actually, feeling ko din. It's part of the Midnight Crisis TM experience. Oh, anyway, ano may sinasabi? Okay. Timestamp. Merong time na, kasi diba, may interface. Okay. Welcome guys sa technical meeting sa Midnight Crisis while shooting Midnight Crisis. Around 1 ding, ding. hour Go. and 23 or 22
122 or 123 dun sa video recording. Ang meron dun is, dahil umalis ka sa call, na-enlarge yung mukha ko. So baka dun sa overlay nung mismong episode, biglang mag-iba yung ano ko. So ayun lang, parang take note lang. Isusulat ko rin siya right now. We're actually gonna air yes, this. yes. Actually, it's a good thing. Na parang, We're gonna air yung ating usapan natin. yeah. This is what happens kapag may Nakita issues, niyo ba right? na na-drop This namin is ni it. Sign pareho We're yung looking- internet personality namin. Nabigla kaming naging We're looking corporates back na parang, and looking ito yung forward." gagawin natin. Merong time stuff. Ayun. Pero ayun. Man. That's the like sneak peek ng Ganito yung mangyayari. ng Ganito na, nandito na si Aldous, may mga technical problem. What if wala na siya pala? bro. What if wala pa siya, di ba? Like parang, look forward sa mga upcoming technical difficulties next year, guys. Yun yung teaser ng Midnight Crisis for next year. Midnight Crisis More technical 2026, hindi na difficulties. tangent. Technical issues. Hindi na tangent. Technical difficulties. Midnight Crisis Yeah, 2, there we go. technical issue. Yeah. Makikita nyo mag-glitch, yung audio mag-cut off. Go. There we Di, go. pero yun. Yeah. Or yung mic ko nasa ibang, nasa ibang channel. nasa ibang so device, yung mic na napipick up is bro. yung mic nung Oo. Bro. Yeah, look forward, guys. Yan ang aking mapapromise next year. Oh no. Technical difficulties galore. Pero yun. So, sana, for sure we'll be missing you natuwa in kayo the dun production sa, level. na yun. Dun sa, Snafu. sa mini, meeting. Pati dun sa real-time technical difficulties. Yeah. Sa last 10 minutes ng episode na Yeah. to, narinig nyo lang yung aming technical difficulty. But, I guess yun. Sana hindi kayo magkaroon ng difficulty i-like and subscribe yung episode. Oh, man. There we go! Let's go. Let's go. Like, subscribe sa YouTube, Spotify. If gusto nyo lang marinig ang aming mga voices at ayaw nyo makita yung aming mga pangit na faces. Yeah. Instagram, Facebook, TikTok na lahat nilalamok. Pero like, lalo siyang lalamokin next year pag ulan si Aldous. But, gagatasin ka namin, pre, hanggat nandito ka pa. So, prepare for that. Yeah. Other than that, there we go. Medyo tayo, yun yung ginawa natin. Nag-look back, nag-chill lang. Yeah. Kumain ako on air. Sobrang chill mo, nag-slow mo ka. And- Let's go. Nag-slow mo din ako. Kumain ako ng air and yeah, nag-look forward kami sa mga mangyayari in the future. Pero yeah, look forward to more. So, susunod na episode, I guess. Yes. Ikaw, meron ka bang like parang spiel, sabihin pa or Actually, something before we go sa go-go? Hindi at least December, ibig sabihin kami na lang ni Sign yung magiging tao sa episode. Look forward sa mga new Yeah. people. Look forward. Yeah, I'm excited. May mga naka-line up na people. Yes. And yeah, December's gonna be fun. Pero yeah, other than that, yun lang, right? Thank you for watching and or listening, guys. And see you again next week. Bye-bye. Bye-bye. Ingat! Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga taong to for making this possible. Aldous de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer. Has Gardose for the concept art, and Joey Paculan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.